And welcome po sa ating po Upper Room Special dahil today po ay Saturday and we wanted to for you guys na makita, ma-meet ang inyong pong mga kapwa kabataan as much as possible yung magiging kagrupo nyo sana. Pero mayroon pa tayong mga kabatang hinihintay but because of time we need to start ngayon pong hapon. And I heard meron din daw gawain sa school ninyo, may youth camp ba? Tama ba? Oo, yun iba sa inyo. Pero gayon pa man, we're thankful kasi binigyan tayo ni Lord ng opportunity ngayong hapon na pagsama-sama. Alam ko na sobrang busy ninyo sa school, tama ba? Ayan, may maraming requirements, iba parang halos mabaliw na sa mga ginagawa, may mga nilalagnat sa isipon, sumasakit ang ulo. Yan, pero ngayong hapon, nawa ito may isang oras ng pagsamba natin kay Lord will be a time of refreshment, hindi lang sa physical, kundi yung ating mga pag-iisip, yung ating mga emotion. Kung marami man tayong mga roller coaster of emotions this week, we want to lay them down before the Lord, and we just want to enjoy the presence of God. That the Spirit of God gives us strength. Amen, mga kabataan? Now, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Amen po. Kaya tayo po tayong lahat ngayong hapon, habang kayo po ay magkakasama sa bilog, malaya po kayong gumalaw. Hindi naman po kailangan nandiyan lang sa basahan. Pwede kayong gumalaw-galaw, pumalakpak ng masigla, pwede kayong sumayaw, nasa inyong po kagustuhan yun. Kaya naman po, let's praise the Lord, let's begin our praises, and let's sing these songs to the Lord para po sa kanyang kapurihan po. Kung masiglang pagpalakpak sa Panginoon, mga kabataan. Bigyan niyo naman ang bawat isa. As we sing to the Lord, come on.
mga expression natin, sa ating pag-awit, sa ating pagsayaw, na ang Diyos na natin walang katulad. Amen po ba? Di ba nga sa Katoliko, kapag piyesta sila, huwag sila sumayaw. Yung mga ati-atihan, yung mga simulo, they express their spirit to their saints. How much more tayo dapat na nasi-celebrate? Amen? Dahil walang katulad ng Diyos. Pag-ilan ka ba ngayon, mukha bang walang katulad ng Diyos mo? Eh, parang lang pa yung Diyos mo ngayon kasi nakalampan yung itsura mo. Kaya habang kayo umaawit, kayo looking at the Lord. Hindi sa awitin, hindi sa nagigil, hindi sa nararamdaman mo ngayon. Hindi sa Diyos tayo tumingin. And let's declare na walang katulad ng Diyos. Wala kang katulad na wala kang katulad. 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 Wala kang katulad na wala kang Salamat, Panginoon, dahil wala kayong katulad aming Ama. Lord, this afternoon, kami po'y narito sa inyong harapan, Panginoon. Hindi man po namin alam kung ano po ang bigat na dinadala ng bawat isa. Hindi namin alam, Lord, exactly what we're going through. Hindi namin alam, Panginoon, kung nasaan po ang bawat isa ngayon in their walk with you, Lord. Ngunit alam po namin, O Diyos, na anumang panahon, anumang sitwasyon ng aming buhay, kayo po ay Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na tapat, ang Diyos na mananatiling mabuti. Ikaw po ang tunay na Diyos. Wala kang katulad, aming Ama. Tulungan mo lamang po kami kumamit sa inyo at magpuri sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami hindi tumingin sa anumang sitwasyon na nasa aming harapan. Anumang pong kabigatan, anumang problema, alalahanin na meron ang bawat isa ngayong hapon na ito. Lord, lead us to your throne. Lead us
Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa bawat isa po sa atin. Nung siya po ay bumabako dito sa lupa, namuhay na katulad po natin, at namatay para po sa ating lahat. Ang kanyang pong lubos na pagmamahal, ang pag-ibig niya po sa atin ay tunay na wala po katulad kailanman. Sa mga sandali ito, tayo po ay manalangin. Kung ikaw man ay hindi mo pa naramdaman ang totoong pagmamahal, hindi mo po yun makikita, hindi mo po yun mararanasan sa tao, sa bagay, o kung sino man, matatagpuan mo po yun sa Diyos po natin walang katulad. Sabi nga po ng ating pong Ephesians chapter 3, verse 16, ito yung isa naging dalangin po ni Apostol Pablo para po sa kanila. Alam niyo po, sa Apostol Pablo, sa kanyang pong pangangaral, ang mga tao hindi niya po in-encourage sa kung anumang mga bagay, kundi in-encourage siya ang mga tao na maramdaman ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Sabi ng natin pong verse 16, dinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang magiging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas,
pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Naniniwala ko na alam niyo na mahal kayo ng Diyos. Pero pag nandiyan na sa sitwasyon, may mga pagkakataon na nahihirapan na tayo. Minsan kinakalimutan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Gaano kahaba, kalawak, kalapad, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi mapapantayan, hindi mahihigitan, walang katulad, tunay na pag-ibig para po sa atin. Kaya wala tayong ibang dalangin kundi ang ipanalangin natin sa Espiritu ng Diyos na tunay natin maramdaman kung gaano tayo kamahal po ng Diyos. Ano man ang ating pinagmulan, sino man tayo, ano man ang ating kahinaan, ano man ang ating nagawang kasalanan, kukulang sa Diyos, ang Diyos lang ang hindi nanghuhusga po sa atin. Alam mo, isang sa tao, pag lumapit tayo sa tao, huhusgahan nila tayo sa mga kakulangan natin, sa pagkukulang natin, sa pagkakasala natin. Pero kay Lord, pag lumapit ka sa Kanya, hindi ka niya huhusgahan, kundi ipakita niya sa iyo kung gaano ka niya kamahal. Kaya sabi ng ating Romans 5:8, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo nung tayo ay makasalanan pa. Ganun ang pagmamahal ng Diyos nang walang katulad sa bawat isa. Kaya tayo po'y mananalangin, maaari bang hawakan ang iyong kanang kamay, ang iyong puso, at damhin kung gaano ka kamahal ng Diyos sa kabila ng pagkukulang mo, sa kabila ng karumihan mo, sa kabila ng mga kasalanan mo, sa kabila ng ating mga nagawang bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya sa hapong ito, banal na Espiritu ng Diyos, sumang-amin po kayo. Iparamdam niyo po sa bawat isa kung gaano niyo po kami kamahal. Pagmamahal na walang katulad, hindi nagbabago. Kahit ano man ang aming pagdaanan, kahit anong sitwasyon na mayroon kami. Pagmamahal na hindi namin makakaptan sa ibang tao, sa anumang bagay na nandito sa mundo. Kaya maaari po ba tayong yumuko, ibigit ang ating mga mata, at damhin kung gaano mo tayong kamahal po ng Diyos. Kung man ay mananalangin ang may pasigaw, tahimik, mataimtim, ang nais ng Diyos ay buong puso. Sigo, tayo po ay maglahat ng oras sa mga sandaling ito, pang manalangin. Sige po, damihin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Father God, Holy Spirit, be with us right now. Mangusap po kayo. Sige mga kapatid, huwag po kayong mahiyang manalangin at hingin sa Lord. Buksan ang iyong mga puso na makita at maramdaman ninyo kung gaano po kayo kamahal ng Diyos. Pagmamahal na kahit kailan ay hindi nagmamaliw. Isipin lang natin kung gaano tayo karumi. Naging mabuti pa rin ng Diyos. Pinadama niya pa rin ang pagmamahal mo sa atin. God, mangusap po kayo. Iparanas niyo po sa sandaling ito, Panginoon, ang pagmamahal mo sa bawat isa. Sa
Sa kabila, Panginoon, ng mga sitwasyon mo na pinagdadaanan po namin, sa mga kakulangan po namin, sa mga pagkakasala po namin, Panginoon, sa pagsuway po namin sa inyo, yung pagmamahal po ninyo ay hindi po nagbago, hindi po nawala, hindi po nag-iba. Sige po mga kapatid, huwag kayong mahiya. Banggitin sa Diyos at tanggapin muli sa inyong mga puso na si Kristo, ang Diyos na bumaba dito sa lupa para ipadama niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Hindi lang sa salita, kundi pinatunayan niya sa gawa na siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo. Dumanak ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Lord, yung kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, bumaba sa mga sandali nito, Panginoon. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang magbago ng puso ng bawat kabataang narito ngayon, Panginoon. Hindi lang sa salita, Ama. Lord, ipuhin mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord. God, in the name of Jesus, ipuhin mo po. Dakilang ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung pagmamahal na hindi po namin nararanasan sa aming mga magulang. Yung pagmamahal na minsan hindi po namin nararanasan sa ibang tao, Lord. Ipagkaloob mo ninyo. Jesus Christ, in the name of your powerful name. Tunay, Panginoon, kung minsan, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa mga kabataan na dito ngayon, ang natatanggap po namin pagmamahal sa ibang tao ay hindi po totoo. Ang pagmamahal ng ibang tao sa amin hanggang salita lamang, pero wala sa gawa. Panginoon, buksan niyo po ang puso ng bawat kabataan ng dito ngayon. Natanggapin po nila, maranasan po nila kung gaano po ninyo kamahal ang bawat isa po sa amin, Lord. Sa sandali ito, pwede po bang hawakan natin ang kamay ng isa't isa? Yan yung mga nasa dulo po ninyo. Sige po, tayo po ay tumayong na. Tayo po ay mananalangin. Sige po, hawakan niyo po ang kamay ng inyo po mga katabi ngayon. Ramdamin niyo na ang bawat isa pong kapatuluhan natin may mga pinagdadaanan po yan sila ngayon. May ilan mo sa atin dito na hindi nararamdaman ang pagmamahal mismo sa kanilang mga mahal sa buhay. May ilan mo sa atin dito na iniwan ng kanilang papa. Yung ilan naman ay iniwan ng kanilang mga mama. Yung ilan naman ay hindi nakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. At hinahanap nila yun, ang pagmamahal na yun. Sa pamamagitan ng panalangin natin sa isa't isa, pwede po bang iparamdam yung pagmamahal na yun? Pwede po silang yakapin. Pwede po silang
minsan, instead na pagmamahal yung nararamdaman nila sa bahay, laging mali na lang yung nakikita ng kanilang mga magulang. Walang tiwala sa kanila yung mga magulang nila. Kaya sige po, tayo po'y manalangin sa bawat isa. Tulungan tayo ni Lord sa pamamagitan ng aming pananalangin ay maramdaman man lang po nila yung kagaanan sa lahat po ng kanila pong pinagdadaanan. Sige po, tayo po ay manalangin. Pag-pray po ninyo ang isa't isa. Lord, ipadama niyo po muli bawat isang panataan na nandito ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng kapatiran mo namin, Lord, brothers and sisters in Christ, itong pagmamahal na hinahanap po namin, yung pagmamahal na hindi po maramdaman ng aming mga puso, sapagkat sa aming mga tahanan ay laging pag-aaway, laging sigawan, hindi nagkakaisa, walang pagmamahal, laging mali, kasalanan na lang na nakikita sa loob ng aming mga tahanan, Panginoon. Katagpuin niyo po ang bawat kabataan na narito ngayon, Lord. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso, iparamdam po sa kanilang kung gaano niyo po sila kamahal, Panginoon. Na hindi niyo po tinitingnan ang bawat isa sa kabila ng mga kahinaan, kakulangan, kasalanan. Kundi tinitingnan niyo po ang bawat isa bilang mga anak po ninyo. Tinitingnan niyo po ang bawat kabataan na narito ngayon. Hindi sa aming mga ginawa, kundi papaano po kayong totoong nagmahal sa amin, Lord. God, ipuin niyo po ang bawat isa. Huwag niyo po hayaan, Lord, na lalabas po ang mga kapatid ko po ito na hindi po nararamdaman ng pagmamahal po ninyo. Ipaalala niyo po muli na kayo ang Diyos, ang nagpatao sa krus. Pagpatunayan ninyo ang inyong pagmamahal sa bawat isa. Yung pagmamahal na hindi nagbabago. Yung pagmamahal na walang kondisyon. Yung pagmamahal na totoo. Iparamdam niyo po, Panginoon, sa mga kapatid ko po ito, Lord. God, buksan niyo po ang puso ng bawat kabataan nandito ngayon, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, I speak in the name of Jesus Christ. Alisin niyo po sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga puso, yung pagdadoubt po nila, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Lord, yung espiritu na hindi naniniwala sa pagmamahal mo, in the name of Jesus, Lord, alisin mo sa kanila, sa puso at sa isipan po nila, Lord, ang pagdadala ng isip na paniwalaan ang pagmamahal po ninyo. Igawan po ninyo, Panginoon, ang panibagong puso na punong-puno ng pagmamahal po ninyo, Diyos. I-cover niyo po, Panginoon, ang mga kapwa kong kabataan.
na mapatunayan namin, Lord, na matanggap namin sa aming mga sarili, hindi lang sa aming mga isipan, kundi man sa buhay po namin, Lord. Ang ginawa niyo pong pagmamahal po sa amin. Patawarin niyo lamang po kami, Panginoon. Kung minsan ay nagkataon po kami, kung nagdadalawang isip kami, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bawat isa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan ay hinahanap namin sa ibang tao, Lord, ang pagmamahal mo na ito. Patawarin niyo po kami, Lord, kung hinahanap namin sa mga bagay ito. Lord, patawarin niyo po kami. Jesus! 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 Lord! Panginoon, ipapaano po ngayon sa puso ng bawat isa o marami ng buhay na Lord, pour out your Holy Spirit, saturate in our heart, in our mind, in our whole life, Lord. Jesus, send your fire. Pagbabahain mo po, Panginoon, ang pagmamahal mo. Ang apat na sulong na lugar po na ito, Panginoon. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
awit sa mundo ay di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat na tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang ibig sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, tuwag pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tuwing ko man lahat ng awit sa mundo ay di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang ibig sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang ibig sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang ipagkaloob sa Panginoon kung ano man yung pinapayamanan mo, ano man yung pag-aalam mo. Ipanalangin po natin ang ating mga sarili. Ngayon sa hapon ito, kung ikaw man ay isang kabataan na madaming pag-aalala sa pag-aaral, sa future mo, isipin mo na si Lord alam na yung bukas. Siya ang may hawak ng kinabukasan mo. Kung ikaw man ay nabibigatan, nahihirapan, sabi ni Lord, ay lumapit lamang sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kung ikaw man ay naramdaman mo na iniwanan, pakiramdam mo na mag-isa ka lang, walang katulong, walang opera ng iyong mga problema, wala kang masyara ng pinagdadaanan mo, sabihin mo yun kay Lord sapagkat si Lord, alam niyo, alam ni Lord ang pakiramdam na mag-isa. Na-experience din ni Lord yung sakit, yung hirap, itong pakiramdam na maiwanan, itong pakiramdam na parang walang katulong. Alam ni Lord ang mga bagay na yan. At ngayon, sa mga sandali ko ay bago tayo magpatuloy sa ating pag-aawit, huwag mong kalimutan na may Diyos na nakakaintindi sa iyo. Huwag mong kalimutan na may Diyos na nakaantabay, handa kang pakinggan, handa kang tulungan, handa kang i-comfort, at iparamdam yung pagmamahal niya sa iyo.
Huwag kang papayag na lalabas sa lugar na ito na hindi mo nalalabas yung bigat na nararamdaman mo ngayon. Bilang leaders ninyo, hindi man namin alam kung ano yung pinag-alaanan ninyo. Yung bigat na nararamdaman, yung gugulo sa isipan ninyo. Pero alam ni Lord yan, nababatid ni Lord. Yung kalagayan mo ngayon, kalagayan ng pamilya mo, kalagayan mo sa pag-aaral mo, yung pag-aaral mo. Ramdam ni Lord yan, alam ni Lord yan. Huwag mong kalimutan na meron kang Diyos na isang gumawa ng himala ng mabuti sa buhay mo. At siya pa rin ang Diyos na gagawa ng mabuti at himala sa mga susunod na mga araw, na mga buwan sa iyong buhay, sa iyong pag-aalala. Sige, sabihin mo lang yan, yung bigat mo. Kung ikaw man yung kabataan na may galit, may tampo, may inis sa ibang tao, sabihin mo lang kay Lord, anak, pakinggan niyo yung pagpapakabataan. Nahihirapan ka naman. Pakiramdam mo, mag-isa ka lang. Pakiramdam mo, walang tumutulong sa iyo. Sabihin mo lang kay Lord yan. Pwede po bang tawagan natin yung ating mga leaders at ipag-pray ang ating mga kabataan ngayon? Sige po. Tayo po'y patuloy na manalangin. Jesus. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, our Lord and our Savior, bigyan niyo po ng kagaanan ang bawat kabataan na dito ngayon nag-aalala sa kanilang pag-aaral, sa future po nila, sa mga mahal po nila sa buhay. Kayo ang Diyos na minsan ang gumawa ng mabuti sa buhay po nila. Diyos, kami silang nagparamdam, magpakita ng mga himala sa buhay mo ng bawat isa. Kaya Lord, muli niyo mo ipakita, iparamdam ang kabutihan at pagmamahal mo, ang mga himala mo, Panginoon, Lord Jesus. Lord, sa pangalan ng mga pangyarihan at walang ibang Diyos at nag-iisang Diyos na si Kristo, ako po'y nananalangin. Alisin niyo po sa kanilang puso at isipan ang pag-aalala, yung espiritu ng hinaan ng loob, yung espiritu na walang pagtitiwala sa inyo, yung espiritu ng mga negatibong bagay. In the name of Jesus Christ, lumayas ka sa puso, sa isipan ng mga kapatid ko nila. In the name of Jesus, Lord, sa tulong ng Espiritu Santo, bigyan mo ng kagaanan, ng kapayapaan ng bawat kabataan na dirito ngayon. At ipaalala niyo po sa kanila ang itong mga pangako. Na ikaw ang Diyos, na hindi sila iiwanan, hindi sila papabayaan, na ikaw ang Diyos, ang patuloy na magpapagdama ng pagmamahal sa bawat isa at mga sitwasyon ng mga tao. In the name of Jesus Christ, ikaw ang Diyos, patuloy na
Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Sa aming mga kasalanan, sa aming mga karumihan, sa aming mga bagay na nagagawa na hindi po ayon sa inyo. Muli niyo pong paalala, Lord, na tinapos niyo na po ang problema. Dinakasan niyo na ang aming pong mga karumihan. Dinakasan niyo na po, O Diyos, ang mga dati naming buhay. Tanggal na namin, Panginoon, sa hapon ito. Ang sabi ng salita ni Romans 8 verse 1, na wala na kaakibat na kaparusahan ang mga taong nakipag-isa sa pusong mo. Kinalimutan niyo na po ang kasalanan ng bawat isa. Nilinis niyo na. Binago niya na po ang buhay po namin nung kayo po ay napako at nabuhay sa cross po ng Kalbaryo. Salamat, Jesus Christ. Sa hapon ito, siliwan niyo po ang puso at isipan ng bawat isang kalbaryo po ngayon ng iyong banal na dugo. Tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. In Jesus' name. In Jesus' name. Everyone to stand up again. Tayo po tayo lahat as we go into the worship of the Lord. Sa kay Panginoon ating
dahil sa kanyang katapatan. At sabi niya sa ating inaamin, sa bawat bighating, tagumpay man ang naroon, lagi tayo may pag-asa sa Panginoong Jesus. Pwede ba natin mabitin muli ang parte na yung nagsasabi sa bawat bighating, tagumpay man ang naroon? Gawin natin itong totoong declaration ng ating mga puso sa Panginoon. Sa bawat bighating, tagumpay man ang naroon. Taluyan ang pag-asa kung kailangan ginaon. Pag-ibig ko man ay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bighating, sa bawat bighating, tagumpay man ay naroon. Taluyan ang pag-asa kung kailangan ginaon. Pag-ibig mo ay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bighating, tagumpay man ay naroon. Taluyan ang pag-asa kung kailangan ginaon. Pag-ibig mo man ay sa'kin, noon hanggang ngayon. Kung kaya, Lord God, meron po kami matibay na sandigan sa inyo, Lord. Dakilang Diyos na dakila. Dakilang yung katapatan ng aming Ama. Lord, we will continue to worship you, aming Amang Banal. Salamat po, O Diyos, Lord, we want to worship you, Panginoon. Sa mga oras nito, mga kabataan, let's just continue to dwell in the presence of the Lord as we sing our last song this afternoon. Sa gitna ng anumang pinagdaraanan mo ngayon, lalo na naman ngayon sa ating bansang Pilipinas, kung hindi bagyo ang dumaan sa atin, recently tayo ay nagtatakot dahil sa mga kalindol, banta ng biwan, dumalag pa yung mga pinagdaraanan mo sa pamilya, ngunit isa po ang pangako ng Panginoon sa atin na meron tayong matibay na sandigan sa Panginoon.
suliranin iyong dakila sa tingnan ng iyong awitan kita sa lungkot at sa siya pupurihin kita. Ikaw, O Diyos,
tayong malapitan, wala kang masandigan. Napapaalala sa atin ang Panginoong Diyos natin. Siya ang matigan na sandigan natin lahat. Magunaw man ang mundo, magunaw man ang langit at lupa. Salamat Panginoon na manatili ka, O Diyos. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay mananatili. Your promise, O Lord, will be our strong refuge, Panginoon. Ang aming matibay na sandigan na aming Ama. Sa gitna ng Panginoon, aawitan kita. Sa lungkot at sa sigla, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
samyo ng pagsamba sa inyo, Panginoon. Lord, hindi mo sapat ang aming mga awitin. Hindi sapat, Lord, ang aming ginagawa ngayon. Kung paano kami dapat magpasalamat. Lord, words are not enough to express how grateful we are, Lord. Kung gaano kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Lord. Sa kadakilaan mo bilang aming Diyos. Lord, tunay po aming Ama. Kami man po, Lord, ay daranas sa iba't ibang pagsubok. Ngunit ang pangako mo sa amin, Lord, na itong lahat ng ito ay napagtagumpayan mo na. And alam po namin, Lord, you also give us that victory, Lord. Hindi po kami mga talunan. Hindi kami mga biktima, Panginoon. Ngunit kami, Lord, ay mananagumpay. We are more than conquerors, Lord. Because it's you, O God. It's you who is giving us strength. It's you who lives in us, Panginoon. Sa puso namin na nagbibigay ng kalakasan. Ano mang bagyo, Panginoon, sa gitna man ng pagsubok. Hindi man nawawala ang pagsubok, hindi man nawawala ang problema. Ngunit meron kaming matibay na sandigan sa gitna ng bagyo. Meron kaming Diyos na matatakbuhan. Kung wala man po kaming balikat na masasandalan, lagi kami may mga tuhod, Panginoon, upang lumuhod sa iyong harapan. Sa tuwing kami, Lord, ay mabibigatan. Sa tuwing kami, Lord, ay mapanghihinaan. Lord, kayo po ay nahaliyan. Mahal na mahal mo po ang bawat isa. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. Thank you, Lord, for being with us, for not leaving us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa hapon na ito. Nawa, Lord, muli mong pinalakas sa iyong mga anak. Muli mong binigyan ng kasigahan. Muli mong pinakita ang pag-asa sa kanila. Lord, muli mong, Panginoon, binigyan ng rason upang magpatuloy. Kung sino man sa amin, Lord, ang nais na huminto, nais sumuko, salamat, Panginoon, that there is hope in you, our Lord Jesus Christ. Lord, pagpalahin mo para sa kabataan. Lord, samahan niyo po sila at patuloy, Lord, iparanas sa bawat minuto, segundo ng kanilang buhay ang pag-ibig mo, Panginoong Jesus. And Lord God, sa pag-alis po nila sa lugar na ito, patuloy mo po silang balutin ng iyong banal na dugo, anumang taktika ng kaaway na nais na hawin, anumang binigay mo sa kanila ngayong hapon, in the name of Jesus, Lord God. Protect them against the work of the enemy. Protect them, Lord, from any kind of temptation, Panginoon. Tulungan niyo po silang tumayo sa iyong harapan. Hindi po nakatingin sa kung anong sasabihin ng tao, kundi kung paano po kami tumatayo sa harapan mo bilang aming amang nasa langit at bilang inyong pong mga anak. Salamat po sa kagalakan, salamat sa kapayapaan na ibigay mo sa amin ngayong hapon. Panginoon, we pray that you give us the heart to serve you, Lord, with all joy, Panginoon, and eagerness for your kingdom. Aming Ama, ibalik po kami bukas sa aming pong gawain ng aming Sunday service na mayroon pong panibagong sigla. Pagpalain mo ang bawat isang mga lingkod mo na naglilingkod. Nakikita man o hindi ng tao, Panginoon, bless our worship team. Panginoon, sa kanilang sakripisyo, leading us in worship, aming Ama. Patuloy mo po silang pagpalain. Lord, the rest of the day, Lord God, kayo pong sumama sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa lahat ng aming pong gagawin upang ma-manage namin ng mabuti ang aming mga oras. Bigyan niyo po kami ng self-control sa aming lifestyle, sa mga habit namin, upang hindi kami maging katitisura ng aming kapwa. Salamat po aming Ama. Muli po namin pinagkakaloob sa inyo ang lahat ng papuri pagsamba at ang aming lubos sa pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
habang sa maiksing panahon na tayo po'y magkasama, at kayo po ay nakaanlahan ng laki ng pag-ibig ni Lord sa bawat isa. More than that, ay gusto din natin i-express ang pag-ibig sa bawat isa. Kaya naman bago man lang tayo umalis, pwede ba natin batiin ang bawat isa at awitin natin muna yung araw-araw. Kasi kaya na medyo stiff kayo. So habang inaawit natin ito, sabihin ko sa bawat isa, wala kang katulad. And ito po ay mandatory, kailangan iikot kayo dito sa first floor. Hindi lang doon sa circle ninyo, but around. Walang lalabas, Kuya Dave, na hindi kinakamayan ng bawat isa. Pwede ba yun? O, tayong lahat. And sabihin sa bawat isa that God loves you. Jesus loves you.